Part 7. Chrysel couldn't help but cry while leaving the parking lot. Nakokonsensya siya. Hindi ito pinanganak kahapon para hindi malaman kung anong balak ni Manager Sian kay Belinda at mas lalong hindi siya tanga. Sinubukan niyang isarado ang isip at isipin ang makukuha niyang promotion sa Lunes, pero kahit anong isip niya ay napapangunahan siya ng konsensya niya. Galit siya kay Belinda, pero hindi kaya ng konsensya niya habang iniisip na iniwan niya ito kay Manager Sian habang nasa ilalim ng drugo. Kinakain na ito ng konsensya. Nilibot nito ang paningin at sinubukang mahanap ng makakatulong sa kanya para iligtas at bawiin si Belinda, pero halos mapahagulgol siya nang makitang puros nakainom na ang mga nakita niya. Pero nakahinga siya ng maluwi nang makita niya ang pamilyar na mukha ni Van na bumaba sa kotse niya ay agad siyang tumakbo papunta roon at agad pinaalam kay Van ang nangyari. Chrysel knew that Van is one of the engineers in Riva Company kaya halos magpasalamat siya nang makita niya ito. That's the reason Van prevented Manager Sian from doing something wrong to Belinda. Damn you, gago. Galit na sinuntok ni Van si Manager Sian. Hindi pa man nakakabawi sa isang suntok ay binigyan ulit ni Van ng isang suntok si Manager Sian. How dare you, bastard. Ni hindi magawang makapagsalita si Manager Sian sa tuloy-tuloy at walang pagod na pagsuntok ni Van kay Manager Sian. Engineer, nawalan po ng malay si Belinda. Tarantang sambit ni Chrysel, pero kahit na nataranta ay hindi mapigil ang magulat nang makita nito si Manager Sian na halos hindi na makatayo sa sobrang daming suntok na nakuha nito kay Van. Hindi pa kontento sa pagsuntok si Van, pero dahil sa narinig ay dali-dali itong lumapit kay Belinda. Halos napuno ng pag-aalala si Van nang makita niyang nawalan nga ng malay si Belinda. Belinda, wake up! This is the first time na naramdaman ni Van ang ganitong pag-aalala. I think this is because of the drug kaya siya tuluyang nawala ng malay. We need what? Gulat at galit na tanong ni Van sa narinig. Ilang ulit pa itong nagmura hanggang sa kinuha nito ang phone at mabilis na nag-message sa secretary niya. Call the security here at papunta na rito ang secretary ko. I told him to call the police. Don't let that Frivitsking bastard leave this parking lot. While saying that, agad nang binuhat na ni Van si Belinda. Sobrang sakit ng buong katawan nang magising siya. Masakit ang ulo at nanghihina pa rin. Noong una ay hindi pa maalala ni Belinda ang nangyari, but when everything came back inside her head, nanginig siya at tuluyang nagmulat. Belinda immediately hugged Van when she saw him. Napahagulgol si Belinda habang nakayakap sa asawa niya. Sa kabila ng pagbabalik ng takot sa kanya ay nakaramdam naman siya ng ginhawa dahil akala niya ay nagtagumpay si Manager Sian sa balak niya sa kanya. Let me just call the doctor. Natigilan si Van at pabantong hininga na lang nang masyakapin siya ng asawa. I'm here, baby. I'm here, Van gently said. Hinayaan niyang yakapin siya ni Belinda. Ilang sandali ay nakatulog ulit si Belinda dahil hindi pa gaanong maayos ang pakiramdam ng katawan niya. Pasensya na kasi hindi ko man lang napansin ang nangyari. Ako na ang bahala sa kanya. Please, Engineer Van, huwag mong hayaang makalabas si Manager Sian. He has been our manager for years, pero hindi ko akalain na ganito siya kasama at kaya niya itong gawin. Lee said nang malaman ang nangyari at pinuntahan ang kaibigan sa hospital. Parang nawala ang lasing sa katawan niya nang malaman niya kung anong nangyari. Hindi niya tuloy maiwasang sisihin ang sarili. Habang tulog si Belinda ay inisikaso ni Van agad ang dapat asikasuhin. Nalaman niyang si Chrysel ang nagpainom kay Belinda ng alak na may halong drugs. He wanted to put her in jail, pero naisip nito na hindi niya maliligtas si Belinda kung hindi siya nagsumbong kalaunan, pero hindi ibig sabihin noon ay hindi galit si Van kay Chrysel. I just did that dahil pinanggakuan ako ng promotion ni Manager Sian. Alam ko kung gaano kasama ang ginawa ko kaya tatanggapin ko kung anong magiging desisyon ni Belinda, kung ipapakulong niya rin ako. Chrysel sincerely said habang nakayuko at nakaharap sa mga pulis. Van heard that so he sighed. Kayang-kaya na niyang ipakulong ito, pero sa ngayon ay hahayaan niya ang asawang magdesisyon kapag gising na siya. Kung si Chrysel ay nakaupo pa rin sa harap ng mga pulis at wala pang desisyon sa kanya, si Manager Sian naman ay nakaupo na sa loob ng kulungan. Punong-puno ng pasa ang mukha at hindi na makilala. Van made sure na hindi ito makakapagpiyansa.
Pagkatapos na asikasuhin ang lahat ni Van ay tuluyan itong bumalik sa hospital. And then he saw his wife already awake at halos makahinga siya ng malalim nang makita itong medyo maayos na at hindi na gaanong namumutla. "Iwan ko muna kayo," Leah said when she saw Van entering the room and immediately left. Belinda bit her lips when Van Saturday beside her. "May masakit pa ba?" Mahinahong tanong ni Van. "Medyo nangangalay pa rin ang ibang parte ng katawan ko, pero maayos naman na ang katawan ko," mahinahong sambit ni Belinda. Van slightly nodded. Nagpakawala ulit ng malalim na buntong hininga. Belinda looked at her nails, sunod ay nangilid ang luha sa mata niya. "Salamat. Salamat kasi dumating ka. Sobrang natakot ako. Hindi ko maigalaw ang katawan ko o kahit ang kamay para itulak siya." Kinagat ni Belinda ang labi nang hindi na niya maiwasang humagulgol. Akala ko. Van immediately came close to Belinda and tried to calm her down using his lips. He kissed Belinda at sunod ay pinagdikit nito ang kanilang noo. "Siya, hindi na ito mangyayari ulit. I will never allow someone to do that again to you. Calm down, please," mahinahon na sambit ni Van at muling hinalikan si Belinda ng malumanay. Belinda closed her eyes and nodded. "Thank you," Belinda said again. It was already a week since that happened. Tuluyang nakulong si Manager Sian dahil sa ginawa niya, rason din kaya hindi na siya matatawag na manager sa department nila. In that week, kasalukuyan na silang nag-hire ng pwedeng maging manager. Habang si Crizel naman ay hindi na tinuloy na pinakulong ni Belinda. Belinda didn't want what Crizel did, na kahit si Leah ay sinubukang kumbansihin si Belinda na ay pakulong si Crizel dahil kahit saan tignan, naging kasabwat siya ni Manager Sian sa masamang balak nito, pero sa huli ay hindi na nagsampa ng kaso si Belinda. Ang pagbalik ni Crizel para iligtas siya at bawiin ay malaking bagay na kay Belinda, and she also saw how Crizel regretted what she did kaya talagang hindi na naisip ni Belinda na sampahan at ay pakulong si Crizel. Sapat na sa kanya na nagsisi ito sa pakikipagsabwatan kay Manager Sian. Ngayon daw ang dating ng bagong manager at bali-balitang babae raw, Belinda heard that from Cindy. Nagkumpul-kumpol ang mga katrabaho niya sa harap ng cubicle ni Leah dahil sa pinamili nitong pizza at hindi maiwasang pag-usapan ang magiging manager ng department nila. Leah already gave her a pizza kaya hindi na rin niya kailangan tumayo at kumuha roon. Halos ilang araw rin pinag-usapan ang nangyari noong gabing iyon, pero ngayon unti-unti nang nawawala dahil na rin sa mga bagong pagbabago sa department nila Belinda. "Sana lang ay hindi masungit," sambit naman ni Leah. "Sana iyong marunong makisama ang bagong manager. Suska, paniguradong sakit sa ulo kapag iyong manager mataas ang tingin sa sarili." Belinda looks at Crizel's cubicle. It's been a week, and malaki rin ang pinagbago kay Crizel. She is always silent all the time. Walang ibang kinakausap at kung makikipag-usap man ay para lang sa trabaho. Belinda wants to say thank you to Crizel. Gusto niyang magpasalamat kasi bumalik siya at nakakuha siya ng tulong. Kung hindi ito bumalik, hindi na alam ni Belinda ang mangyayari, pero hindi alam ni Belinda kung paano ito kakausapin gayong kapansin-pansin ang pag-iwas niya sa lahat. Everyone. Lahat ay napatayo nang makita ang assistant manager at isa sa mas mataas pa ang posisyon na lumabas sa elevator. There are 4 people. Ang assistant manager, isa sa may mataas na posisyon sa kumpanya at 2 hindi niya kilala. Kung may isang taong may mataas na posisyon na pumunta rito ay talagang nagbigay katanungan sa lahat. Napakurap-kurap na lang si Belinda nang mapansin na nakatingin sa kanya ang isang babae na siguro ay medyo matanda ng ilang taon sa magulang ni Belinda. Belinda doesn't know what to do because that woman is staring at her seriously. Sa huli ay sinubukan na lang ngumiti ni Belinda rito, but that woman suddenly looked away kaya nakagat na lang ni Belinda ang labi at napatikim. Kung bakit ganoon makatingin ang babaeng iyon ay hindi niya alam. We all know what happened to the last manager, the reason why we need to replace the person in the position of manager. So now, I want you all to meet the new manager of this department. This is Cecilia Villarriba, she is a relative of the chairman and the CEO of this company. Halos hindi napigilan ng lahat ang gulat sa narinig. Villarriba, and a relative of the chairman and the CEO.
Nakakagulat na pumasok ito sa ganitong posisyon, gayong relative siya ng may-ari at pwedeng-pwede siyang kumuha ng mas mataas na posisyon. Kilala kaya siya ni Van? Sa lumipas na buwan ay hindi pa rin sigurado si Belinda sa ilang impormasyon mula kay Van, pero hindi naman magpupumilit si Belinda kung hindi pa masabi-sabi sa kanya ng asawa ang buong pagkatao niya at mas lalong hindi siya magmamadali na ipakilala siya ni Van sa buong pamilya nito. After the introduction of the new manager, they left and didn't even let some employees introduce themselves to the manager. Ramdam ang kaba, takot at pag-aalala ng mga empleyado gayong ang magiging manager nila ay relative ng may-ari ng kumpanya. Grabe, mukhang istrikto. Kita mo iyong kilay. Nakakatakot, parang siya iyong tipong mayaman na mata pobre. Nag-aalalang sambit ni Leah nang nasa apartment na sila ni Belinda. Hindi kasi uuwi si Van sa bahay nito kaya naisip na rin ni Belinda na sa apartment na lang din siya mamalagi. May gagawin si Van at kailangan puntahan, iyon kasi ang natanggap niyang mensahe mula sa asawa. Pero mukhang hindi naman siya ganoon, tanging sambit ni Belinda. Naisip ni Belinda na masungit ito, pero hindi naisip na mata pobre ito, kasi kung mata pobre ito, pwedeng mas mataas na posisyon ang kunin niyang posisyon. Sana nga, pero nakakakaba kasi dahil may meeting pa tayo tungkol sa project, baka mamaya sobrang perfectionist nun. Hindi masisisi ni Belinda kung ganoon nga ang isipin ni Leah, dahil pati si Belinda, medyo kinabahan sa bagong manager. Pero kung masungit nga at stricto si Manager Cecilia, sana ang una isa niyang sonjitan ay yung si Crizel, biglang sambit niya kaya inilingan ko siya. Leah, tahimik come on. Tahimik siya kasi nahihiya sa ginawa niya. Nakipagsabuatan siya para gawan ka ng masama, Belinda. I don't know why you are rash to forgive her. Kung natuloy ang plano ni Manager Sian sa'yo, I don't know if I can forgive myself kasi nagpapakasaya lang ako roon at wala man lang alam. Hanggang ngayon ay naiinis pa rin si Leah sa sarili niya sa nangyari. Parang isang kapatid ang turing ni Leah sa kaibigan kaya hindi niya matanggap na wala man lang siyang alam na nahihirapan na roon at takot na si Belinda sa kamay ni Manager Sian. Ang mahalaga naman walang nangyari, hindi ba? At kung hindi humingi ng tulong si Leah, hindi ako mapupuntahan agad ni Van. Leah, please just forget what happened. Malumanay na sambit ni Belinda. Leah bit her lips, pero kalaunan ay tumango. Bago matulog ay naisipan ni Belinda na tawagan ang asawa niya dahil wala na itong reply nang sabihin nito na sa apartment na siya matutulog, but she already called him twice and thrice, walang sumagot. Belinda, are you busy? Napatitig si Belinda sa phone nito at sunod ay napabuntong hininga. Belinda, good night and please, take care. Ma, I told you, ako na ang bahala. You don't need to come here. Tapos nagpalagay ka pa sa posisyon na yan. Van couldn't help but say to his mom while she was slicing the ingredients for cooking. Seryoso lang siyang tinignan ng mama niya at saka tinuloy ang paghihiwa ng mga rekado na gagamitin nito sa pagluluto. Ma, you don't need to come here. Sinabi ko na, ako na ang bahala. Van almost begged. Nalaman ni Van ang pagdating ng kanyang ina galing sa ibang bansa. Hindi lang iyon, nalaman niya rin na nagpalagay siya sa posisyon bilang manager sa department kung nasaan si Belinda. Ang bagong manager nila Belinda ay ang mama ni Van na anak mismo ng chairman. Ikaw ang bahala. It's been a month since you told me na igaganti mo ako. But why are you still with her? Bakit parang wala kang ginagawa para pahirapan ang anak ng babae ng papa mo? Napasinghap si Van sa narinig. I just tumigil si Van sa pagsasalita at saka huminga ng malalim. Kailangan ko pang maskunin ang loob niya. Hindi pwedeng agaran, Maria. I told you, just stay abroad and focus on your medication. Umiling ito ng paulit-ulit. Sobrang payat na ni Cecilia Villarriba ngayon kumpara noong isang taon. No, I want it soonest, Van. Gusto kong masaktan muna at maduraj ang anak ng taong Samira sa pamilya natin. Nagsimulang umiyak at naging hysterical. Van sighed and pulled his mother in for a hug. He hugged his mom and kissed her forehead. Please. Please, promise me to hurt her. Please. Her mother hurt me so much. So please, son. Please. Mabigat ang loob ni Van na tumango sa ina niya. Van wanted to say na hindi kasalanan ni Belinda ang kasalanan ng dati nilang kasambahay,
na ngayon ay kinakasama ng papa ni Van, pero hindi nito tinuloy dahil alam niyang mas mag-high hysterical pa lalo ang ina niya. P. Please, promise me. And niloko nila ako. P. Pinaglaruan nila ako. Mas pinili ng ama mong makipag-divorce sa akin at iwan ka para sa babaeng kasambahay natin. Humigpit ang yakap ni Van sa ina niya nang maalala ang hirap nito noong malaman niyang pinagtataksilan siya. Van saw how his mom begged para hindi siya iwan ng ama niya, pero mas pinili ng ama niya ang ina ni Belinda. Sa galit nga ni Van sa ama ay pinatanggal nito ang apelyido ng ama sa mismong pangalan niya, reason why Van is using her mother's surname which is Villarriba. Van closed his eyes after reading Belinda's message to him. Ang sabi nito ay may trabaho pa siya at may kailangang puntahan pagkatapos, pero ang totoo, pinuntahan niya ang ina niya nang malaman niyang umuwi ito. Sinadya niyang huwag sagutin ang tawag nito kahit na wala naman siyang ginagawa. He didn't know how to talk to her. Belinda, good night and please, take care. Van already didn't know exactly what to do after all this happened. He never expected it to be like this. Hindi niya inakalang mapapalapit ang loob niya kay Belinda gayong malinaw sa isip niya kung bakit siya nagpakita noong gabing iyon. Everything was planned by Van. Ang babaeng ikinaman ni Danilo ay hindi naman talaga girlfriend ni Van. Ang babaeng iyon ay isang beerang babae na binayaran niya para akitin si Danilo para magtaksil kay Belinda. Matagal ng plano ni Van ang mapalapit kay Belinda lalo na at nagtatrabaho naman ito sa company nila, pero naghintay muna siya ng tamang panahon para gawin iyon at nang makahanap ng tamang panahon ay ginamit niya agad na pagkakataon iyon para mapalapit. The plan was to make Belinda fall in love with him, at kapag nagawa niyang makuha ang loob ni Belinda ay sasaktan niya ito at iiwan sa ere, tatanggalin ang lahat ng ikasisiya niya, just like what her mother did. Even the marriage, it's fake. Hindi sila kinasal. Hindi niya asawa si Belinda, but then, Van didn't know what to do right now. She's sleeping already, Lolo said and Saturday beside him. Parang nawala ng lakas si Van sa katawan niya. Hirap na siyang magdesisyon, hindi tulad noon na buo ang kagustuhan niyang pahirapan at paghigantihan si Belinda. Just make it fast, Apo. Saktan at durugan mo na ang babaeng iyon para hindi na maging ganito ang mama mo. Even his lolo wants Van to do that. At para makapagpakasal na kayo ni Zai. Sambit ni Don Villarriba kay Van na talaga namang nagpapasabog na sa utak ni Van. Van also had a fiancé abroad, iyon ang pinuntahan niya noong nagpaalam siya kay Belinda. It's an arranged marriage. Gusto siya ni Zai, habang si Van ay pumayag na lang dahil sa kagustuhan din iyon ng ina niya. Ang mga pinsang pumunta naman sa bahay niya noong binili niyang huwag palabasin si Belinda ay mga pinsan niyang kaibigan ni Zai. His cousins didn't know that Van had a plan like that kaya ayaw ni Van na ipakilala o ipakita man lang si Belinda. Van really didn't know what to do. May fiancé siya, pero nagugustuhan na niya si Belinda. Pero si Belinda, siya ang anak ng taong Samira sa Parnilla ni Van kaya talagang hindi na alam ni Van ang gagawing desisyon. Kailangan ba talagang saktan si Belinda? She is not the one who ruined my mother and father. Ni wala siyang alam kung nasaan ang mama niya tapos idadamay natin siya sa, napayuko si Van nang sapakin siya ng lolo niya. Hirap na itong tumayo sa wheelchair niya, pero nagawa niyang tumayo at sapakin si Van. The nurse immediately held him nang muntik na itong matamba. Don't make me laugh, Van. At huwag na huwag mong susubukang sabihin sa harap ng mama mo ang mga sinabi mo ngayon. Anak siya ng putang inang babaeng halos kinuha ang lahat ng kasiyahan ng mama mo, so she deserves the pain. Hindi nagsalita si Van. Hinilamos niya ang palad sa mukha at malalim na huminga. Nakalimutan mo na ba kung paano umiyak gabi-gabi ang mama mo dahil sa mama ng babaeng iyon? Kung nakalimutan mo na at lumalambot na ang puso mo para sa babaeng iyon, ipapaalala ko sa'yo. Your mother almost died, Van. Oh, Engineer Van. Anong ginagawa mo rito? Belinda is already sleeping. Nagtataka man si Leo kung paano nakapasok si Van gayong bawal sa building ang outsider. It's a rule in this building na kung hindi ka tumitira mismo sa building ay bawal itong pumasok. Can I go in her room? Napakamot si Leo sa batok at tinignan ang labas. Nang makitang walang tao, agad na niluwagan ni Leah ang pinto para makapasok si Van.
Nasa gitnang pinto ang kwarto niya, Engineer Van, sambit ni Leah na agad na tinanguan ni Engineer Van. Dahil alam naman ni Leah na asawa ni Belinda si Van, hinayaan at pinayagan na niya ito. Napangiti naman si Leah nang maisip na magugulat ang kaibigan kapag nakita nito ang asawang nasa loob ng kwarto niya. Engineer Van entered Belinda's room. Kahit na halos nang hihina sa lahat ng nangyayari, hindi nito naiwasang matawa nang makita nitong nakanganga si Belinda habang tulog. Van removed his chinelas at agad na humiga sa tabi ng asawa. Van was already ready to sleep a while ago. Wala itong balak noong una na puntahan ang asawa, but he missed her. He missed her smell. Nababaliw na siya dahil sa mga nararamdaman niya, pero wala itong magawa dahil iyon ang nararamdaman niya. Van pulled Belinda and hugged her tightly. Napagalaw naman si Belinda, pero nanatiling tulog. Belinda buried her face in Van's neck. Hinayaan lang ni Van at mas hinayla pa niya ito para may akap ng mahigpit. Naalimpungatan si Belinda nang maramdaman ng mahigpit na yakap sa kanya. Noong una ay akala niyang panaginip lang, pero ilang sandali ay napaawang ang labi ni Belinda. Belinda was shocked when she saw Van beside her. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Belinda at sinubukang kumawala sa yakap para makausap ito ng maayos, but instead of letting go, hinawakan ni Van ang ulo ni Belinda at ibinalik sa pagkakabaon sa leeg niya. Van, mahinang bulong ni Belinda at sinubukang tingnan ulit si Van, pero muling hinawakan ni Van ang ulo ni Belinda. Kanina ay halos hindi makatulog si Van, pero ngayong katabi na niya si Belinda ay unti-unti na siyang hinihila ng antok. Baby, I'm sleepy, let's sleep please. Belinda bit her lips after hearing that. Ilang sandaling natahimik si Belinda, hanggang sa hindi na niya mapigilan ang sarili. Are you okay? Belinda couldn't help but ask that gently to Van. Ramdam ni Belinda na may mali sa kanya. Kanina pa niya nararamdaman ang malalalim na pagbuntong hininga ng asawa niya. Kanina, hindi, pero ngayon ayos na ako kasi nayakap na kita, Van said, and he was serious about that. Belinda sighed. Nambobola ka na naman. Tumigil ka nga. Kung hindi ka okay, pwede mo namang sabihin sa akin. Tapos pag-usapan natin. This time, Van sighed. Hindi siya nagsalita at mas niyakap na lang si Belinda. Belinda didn't talk after that. Niyakap na lang tuloy ni Belinda pabalik ang asawa at hindi nagtagal ay parehas na silang hinayla ng antok. Oh my God, Van, late na ako. Natarante si Belinda nang mapasarap ang tulog niya. Mula sa pagkakahiga ay nakita kasi niya ang oras na nasa side table niya, and it was already 9 a.m. Sinubukan ni Belinda kumawala sa yakap ni Van na ngayon ay nakapikit pa rin at parang tamad na bumangon. Van, we are both late. Naku naman, may meeting pa tayo kasama ang bagong manager para mapag-usapan iyong project. Wake up, let go. But because of what Belinda said about the new manager, mas hinayla siya ni Van at hindi binitawan. Mag-absent na lang tayo ngayon. Humanga ang labi ni Belinda sa narinig mula kay Van. Anong mag-absent? May importante tayong meeting ngayon kaya bawal tayong. Please. Masama kasi ata ang pakiramdam ko. Biglang nagkunwaring inuubo si Van. He didn't want to go to work. Hindi niya alam kung anong pinaplano ng mama niya kaya gusto niyang huwag matuloy ang meeting ngayon. Hindi pa nakausap ni Van ang ina niya pagkatapos noong mag-hysterical kagabi kaya hindi niya rin alam kung paano haharapin ang mama niya. Natigilan si Belinda at itinaas ang kamay para hawakan si Van. Ano bang masakit? Mahinahong tanong ni Belinda kay Van. Van bit his lips while watching Belinda worriedly yet beautifully looking at him. Anong masakit? Muling tanong ni Belinda nang hindi makasagot si Van. Tinuro ni Van ang labi habang titig na titig pa rin kay Belinda. Dito yung masakit, Van hoarsely said while still pointing to his lips. Akala ni Van ay sasamaan siya ng tingin ni Belinda dahil sa pang-aasar ni Van, pero natigilan si Van at napasinghap na lang nang itaas ni Belinda ang sarili at hinalikan siya nito. Masakit pa ba? Belinda is now smirking kaya natawa na lang si Van. Opo. Masakit pa. Isa pa nga. Belinda did it again. Ano, isa pa? Natatawa ng tanong ni Belinda. Imbes na sumagot pa si Van sa tanong ni Belinda, agad na umibabaw na si Van kay Belinda at siya na ang humulik dito. Ang pareho nilang mga kamay ay tuluyan nang naglakbay sa mga katawan nila habang patuloy sa paglalaban sa halik.
Van easily removed Belinda's bra at agad na nanggigil si Van at nilamas na ito na talaga namang nagpangol kay Belinda. Burn na ba ang halik ni Van sa panga ni Belinda, hanggang sa mapunta sa leeg. Napapatingala na lang tuloy si Belinda habang kagat-kagat ang labi nito. Dahil sa umuusbong na apoy sa pagitan nila, halos makalimutan na ni Belinda ang trabaho niya. Bawal talagang absent si Belinda, pero tuluyan na siyang binabaliw at dinadala ni Van sa langit. They just both stopped when Van's phone rang. Napamura si Van. Van tried to kiss Belinda at huwag na lang pansinin ang tawag. May tumatawag, Belinda said, pero hinahalikan na siya ulit ni Van sa leeg. Belinda tried to get Van's phone dahil baka importante. She got Van's phone habang hinayaan niya si Van sa paghalik sa kanya. She looked at the screen. A name Zai is calling you, Van. Baka importante, sambit ni Belinda na literal na nagpahinto kay Van at agad na kinuha ang phone kay Belinda. Napakurap-kurap si Belinda sa nakitang reaksyon ni Van. Sagutin ko lang to. This is one of the important people in Riva Company. Umawang ang labi ni Belinda nang makita ang pag-alis ng asawa pagkasabi noon. Pumasok pa rin si Belinda kahit na late na. Van needs to go somewhere and it's important, that is what Van told Belinda pero pagpasok niya ay agad na pinatawag ng bagong manager si Belinda at Leah at sinabing dalhin lahat ng papeles at designs na natapos nila. So this is the project you are telling me about. Are you too serious? Kahit high school student ay kayang-kayang gawin ang bagay na ito, tapos ipinagmamalaki niyo. I don't know why the CEO approved this one, kitang-kita naman na basura. Parehong hindi nakapagsalita si Belinda at Leah sa sinabi ng bago nilang manager, na ang totoo ay anak ng chairman at mama ni Van. Cecilia, or the new manager, looked at Belinda. Hindi maiwasan ni Cecilia ang tignan ng masama at kamuhian ang babaeng nakatayo sa harap niya, nakamukhang kamukha ng taong Samira sa buong pamilya niya. Hernigpit ang hawak ni Cecilia sa mga papeles at ginawa ang lahat para hindi itapon sa pagmumukha ni Belinda ang mga iyon. Magkamukhang magkamukha sila, parehong inosente ang mga mata at maliit ang mukha. Nang inag si Cecilia sa pagkamuhi. Tinuring na kaibigan at pinagkatiwalaan ni Cecilia ang mama ni Belinda noong ito ay kasambahay pa lang nila, pero lingid sa kaalaman ni Cecilia, may kababalaghan na palang ginagawa ang asawa nito sa pinagkakatiwalaang kasambahay ni Cecilia. Kung sana ay hindi kamukha ni Belinda ang ina niya, baka maging mas mabait pa si Cecilia, but they really look alike. Hindi na napigilan ni Cecilia ang sarili at agad na hinagis ang mga papeles sa harapan ni Leah at Belinda. Revise all of that, and I want the two of you to finish it today. Kung maaari na dito na kayo matulog o huwag kayong matulog para matapos yan ay gawin niyo. Nanlaki ang mata ni Leah at Belinda. Pero hindi po ako pwede ngayon, Manager Cecilia. Meron po akong schedule sa probinsya at kailangan kong daluhan iyon dahil aming dadalo sa summit na iyon. Natarante si Leah habang sinasabi iyon. Napataas ang kilay ni Cecilia sa narinig. Then she hid her smile. Then, Belinda needs to do this alone. Tama ka nga, importante ang summit na iyan sa probinsya. So, Belinda, finish this today. Napasinghap si Belinda. Nakagat naman ni Leah ang labi at hindi na alam ang gagawin. Talagang importante ang pupuntahan niya, pero ayaw naman niyang iwan si Belinda at gawin mag-isa ang trabaho gayong halos ilang araw nilang ginawa iyon. Doing that alone and in just a day is really impossible. Pero, Manager Cecilia, masyado pong maliit na panahon ang gustong umapila si Belinda, but Cecilia immediately stood up and raised her eyebrow to her. I already decided and I already told you what to do. Ayokong tatanga-tanga ang mga empleyadong kagaya nyo sa department na to. Now, leave. I need the finished papers and designs tomorrow, exactly 8:00. Pero po, umalis ka na sa kumpanya at magpasa ka na ng resignation kung hindi mo ako susundin at hindi mo matatapos ngayon yam, walang nagawa si Belinda at Leah nang tuluyan silang pinalabas sa opisina. Parehas silang hindi mapinta ang mukha at talaga namang dismayado sa naging usapan. What if hindi na lang ako tumuloy sa summit? You can't do this alone, Belinda. Agad na umiling si Belinda nang marinig yun galing kay Leah. No, pumunta ka na, kung hindi ka pupunta ay mapapagalitan ka naman. Kaya ko naman sigurong gawin ta mag-isa.
Belinda said, pero hindi rin talaga niya alam kung makakaya ba talaga niya. Ano ka, si Superwoman? Sarkastikong Sam ni Leah kay Belinda. Wala naman tayong magagawa kung hindi ang gawin ito. Bakit kasi sobrang strict niya? Maraming ang nagsabi na maganda iyong mga designs at plano natin para sa project tapos siya isang tingin lang, basura na. Ni obvious namang hindi niya binasa kaya nakakainis. Alam mo, kung hindi lang talaga iyon relative ng may-ari nito, talagang sasagutin ko siya kanina. Kitang-kita sa mukha ni Leah ang inis. Sige na, mag-ayos ka na at ilang minuto na lang 11:00 na. Kailangan mo nang pumunta sa baba at baka nga nandoon na ang company car. Belinda said nang mapansin ang pagdadalawang isip nitong umalis. Sana hindi ako gabihin sa summit. Promise, kapag natapos agad, balik ako para tulungan ka. Leah said na agad na lang initian ni Belinda at tinanguan. Ilang sandali ay tuluyan nang bumaba si Leah habang siya ay nagsimula na ring gawin ang trabaho niya. Nagsisimula pa lang siya, pero parang sesabog na ang utak niya dahil masyadong marami ang kailangan niyang gawin. Dahil sa sobrang abala na ito sa ginagawa ay halos hindi na kumain o magmeryenda man lang si Belinda. Napatayo lang si Belinda nang makita ang paglapit ni Manager Cecilia sa kanya sa kalagitnaan ng pagtatrabaho niya. Good afternoon po, bati ni Belinda, pero inismiran lang siya ni Manager Cecilia. I am just here to check if you are working. Tapusin mo na yan at ayusin mo dahil kung hindi mo aayusin, ipaparevise ko ulit. This is a big company, hindi eskwela na may maipasa lang, ayos na. Maraming nakarinig sa sinabi ni Manager Cecilia at ang iba ay nagbulungan pa. Belinda sighed and tried to smile while looking at Manager Cecilia, but Cecilia Villarriba became more irritated when she saw her smile. Napakuyom na lang ng palad si Manager Cecilia at agad na tumalikod dahil baka kung ano pa ang masabi at magawa niya habang nakatingin sa nakangiting si Belinda. Hanggang sa unti-unting nagsiuwian ang mga kasamahan niya sa trabaho at hanggang sa iilang ilaw na lang ang nakabukas. 7:00 pa lang ay talagang masakit na ang batok at likuran ni Belinda. 7:00 na, pero hindi pa siya nakakalahati sa ginagawa. Oh, kainin mo. Natigilan at napaangat ang tingin ni Belinda nang may nagsalita at naglagay ng pagkain sa lamesa niya na mula sa fast food sa baba. Salamat, mahinang at medyo gulat na sambit ni Belinda nang makita kung sino iyon. Hindi niya maiwasang magtagal ang tingin ni Belinda kay Chrysel dahil akala nito ay umalis na rin. Akala nga ni Belinda ay siya na lang ang naiwan sa floor. It's Chrysel. Chrysel seriously looked at the paper that Belinda was doing. Kumain ka na muna at ako na muna ang magtutuloy niyan. Tell me what to do. Should I encode this one? Chrysel asked and got the paper. Hindi na. Ayos lang, isipin mo na lang na nagbabayad pa rin ako ng utang na loob sa'yo kasi hindi mo ako pinakulong. Let me help you. Don't worry, wala akong planong mangsabotahe. Napabuntong hininga si Belinda sa sinabi nito. Hindi ko naman iniisip na isasabotahe mo ako, then let me help you. Anong gagawin ko? Tanong pa ni Chrysel. I-encode na lang muna to para ma-print na. Chrysel seriously nodded. Kinuha niya ang papel at lumapit sa sarili nitong cubicle at sunod ay tahimik na nag-encode. Salamat. Sa kabila ng pagod ay hindi maiwasang mapangiti ni Belinda. Hindi niya akalain nakakausapin siya ni Chrysel at mag-aalok pa ito ng tulong, but even after Belinda said thank you, Chrysel just remained silent. Hinayaan na lang ni Belinda at kinain ang binigay nito. After that, Belinda continued what she was doing. What the hell, Van? Come on. Where's your balls? Zai is here, yet you just sit there. Kian said, one of Van's cousins. Walang nagawa si Van kundi pumunta sa party sa Tagaytay. It's Vero's birthday. Vero is also one of Van's cousins. Oh, shut up. Just mind your own business, mariing ani ni Van sa pinsan. And, what the hell? Kailan ka pa naging mahina sa pag-inom? Sambit pa nito na sinamaan na lang ni Van ng tingin. Van didn't expect that his fiancé, Zai, would come here to the Philippines today. Tumawag siya kaninang umaga at nagpapasundo sa airport, gustong ipasundo na lang ni Van si Zai sa mga driver, pero alam nito na makakarating sa mama niya kung gagawin niya iyon kaya wala itong nagawa kundi iwan si Belinda para sunduin si Zai. Van can't help but think of Belinda.
Pumasok pa rin si Belinda sa trabaho at hindi maiwasang ipagdasal ni Van na walang pagpapahirap na gawin ang ina niya rito. Do we have a problem? Napasulyap si Van sa tabi niya nang magsalita si Zai. Van sighed. Of course, wala. What type of question is that, Zai? They are destined to marry someday. Kung hindi sa ngayong taon, sa susunod na taon. It was an agreement between the families. Then, bakit ang tahimik mo? I thought we already said that we should try to work on this engagement. The last time I was with you, you suddenly went back here to the Philippines. May babae ka ba rito? Malalim na huminga si Van. Van really said that before the fake wedding with Belinda. Because Van needed to stay in the Philippines, he had to say that to Zai, para mapanatag ito. Dahil abala na ang lahat, malayang hinawakan ni Zai ang hita ni Van. I'm already the CEO of Riva Company kaya busy ako palagi. Hinayaan ni Van ang kamay ni Zai sa hita niya para hindi ito magtaka, pero ang totoo niyan, gusto niya iyong tanggalin. Hindi alam ni Van kung kailan nagsimula. Basta ang alam ni Van, talagang nahuhulog na siya kay Belinda. Hindi lang talaga makapag-isip at makapagdesisyon ng tama si Van dahil iniisip din ito ang mama niya. I miss you, Zai whispered to Van and Saturday in Van's lap. Matagal nang may nangyari sa kanilang dalawa, they are both liberated kaya hindi na bago sa kanila ang ganitong bagay. Van and Zai have been engaged for almost a year. Van wanted to push Zai away nang halikan siya nito, but their friends and cousins started cheering them. Naikuyom na lang tuloy niya ang palad. Yun, naghihintay lang pala ng tamang oras. Rinig ni Van na sambit ni Kian, na sinundan ng iba pang boses sa paligid nila na papikit na lang si Van at naisip na kung itutulak niya si Zai, maraming magtataka. Van is known as aggressive at walang inaatrasan kaya magtataka ang iba kung tatanggi siya. What if I am wrong? Paano kung iniisip ko lang na gusto ko si Belinda dahil palagi ko siyang kasama? Those what if suddenly entered Van's mind. Van needs to break Belinda's heart because that's the real plan, kaya may parte sa isip ni Van na hindi niya akalaing magiging malambot siya kay Belinda. Van tried to kiss Zai back dahil sa sobrang dami na ring pumapasok sa isip niya, pero napalayo siya ng kaunti nang makita niya sa isip niya ang umiiyak na si Belinda. Bigla na lang niya nakita sa isip niya si Belinda. What happened, Van? Zai asked and was already trying to put her hands inside Van's shirt. Napapikit si Van ng mariin habang sinusubukang tanggalin sa isip niya si Belinda. Your mother almost died. After that, Van suddenly heard again the voice of his lolo. Sa sobrang desperado ni Van na matanggal sa isip niya ang sobrang daming nasa isip niya ay agad na niyang hinayla si Zai mariin at agresibong hinalikan niya ito. Let's get a room, mariin at seryosong sambit ni Van nang maisip niyang nababaliw na siya sa kakaisip kay Belinda. Bigla nitong naisip na tama ang lolo niya. Belinda is a daughter of the person who ruined the happiness of his mom kaya hindi niya dapat ito nararamdaman. Ang dapat gawin niya ay saktan ito. Van tried to remove Belinda from his mind. Sinubukan niyang ipasok sa isip niya kung bakit niya ginagawa ito. Hindi ako pwedeng magkagusto at lamambot kay Belinda Leon ang mga katagang pinapaulit-ulit niya sa isip habang hinihalikan at inaangkin si Zai, but after they did it, Van didn't know why he felt guilty. Zai was already sleeping while Van was sitting on the bed. Nagkatikip ang mga palad sa mukha niya at ilang beses na minumura ang sarili dahil punong-puno siya ng pagsisisi. Pakiramdam ni Van ay nagtaksil siya kay Belinda kahit na si Zai naman ang legal na fiancé niya dahil peke lang naman ang kasal ni Van kay Belinda. Van looked at his ring and then sighed. Tumayo siya at nagpasyang puntahan na lang si Belinda. Nababaliw na nga ata talaga siya dahil kahit anong gawin at dikta niya sa isip na hindi dapat siya nagkagusto at lamambot kay Belinda ay walang nangyayari. He ended up going to where Belinda is. Wala pa po si Ma'am Belinda, sir. Pati ang lahat ng kasambahay sa bahay ni Van ay alam na peke lang ang kasal. They even know that Van already has a fiancé dahil nakapunta naman na din si Zai sa bahay nila. Kailangang ipaalam ni Van sa mga kasama niya sa bahay para kung sakaling pumunta ang pinsan niya at si Zai ay hindi sila magkamali sa sasabihin. Kumunot ang noo ni Van sa narinig. He got his phone and started dialing Belinda's phone number, pero hindi nito sinasagot. 3 ulit niya iyong ginawa, pero wala pa rin. It's already 2 AM at wala pa ito. After that,
he called Leah. Ang usapan ni Van at Belinda ay uuwi ito ngayon sa bahay, but then Belinda is not yet home. Where's Belinda? Mariing tanong niya kay Leah. Nako, Engineer Van, baka nasa opisina pa siya sa sobrang dami ng kailangan niyang tapusin. Nasa biyahe pa po kasi ako galing sa, Van didn't let Leah finish talking. Binaba niya ang tawag at agad na pumunta sa opisina. And then, he saw Belinda, looking so sleepy while staring at her laptop. Napapikit na lang si Van at hindi alam kung bakit gusto niya nalang yakapin si Belinda. Bigla siyang mas kinain ng konsensya. He was there, asking someone, while the person he loves is here working late. Belinda, Van called her weakly. Biglang nabuhayan ng kaunti ang katawan ni Belinda nang marinig ang boses ng kanyang asawa. Belinda sleepily smiled at her husband nang hina si Van nang makita ang ngiti ng kanyang asawa. Naninikip ang dibdib ni Van habang nakatingin kay Belinda na walang kaalam-alam sa totoong pakay niya. Sobra ang nararamdaman ni Van na konsensya habang nakatingin kay Belinda. Pagkalapit ni Van ay agad niyang hinayla patayo si Belinda at niyakap. Binaon ni Van ang mukha sa leeg ng asawa. Umuwi na tayo.